Narinig niyo na ba ang salitang doppelganger? Kung hindi pa, sila yung mga kaluluwang nanggagaya ng itsura. Masamang espiritu, demonyo, at evil twin naman kung tawagin ng iba. Kapag nakakita ng isang doppelganger, signos ito na may mamamatay o mangyayaring masama, kaya dapat sunugin ang damit ng taong ginaya upang makontra iyon. Narito ang mga kwento na hango sa karanasan ng iba't ibang taong nabiktima ng doppelganger. Itong istorya na ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng aking tita na itatago natin sa pangalang Marie. Siya ay 34 na taong gulang, mataba ang pangangatawan, hindi katangkaran, kayumanggi ang kulay ng balat at may malaking mga mata. Dati ay magkakasama kami sa bahay ng aking lolo, pero lumipat na sila ngayon sa Novaliches dahil nandoon ang trabaho ng kanyang asawa. May 5 anak na si Tita Marie at hindi mo iisipin na ang katulad niya ay madalas pakitaan ng mga multo o kakaibang nilalang dahil napakamasayahin niyang tao. Mahilig siyang magbiro at sobrang cool niya na tita. May sakit sa puso si Tita Marie, kaya madalas siyang binabangungot. Wala itong pinipiling oras, basta't dinalaw siya ng antok. Kaya gabi, madaling araw o umaga man yan, ay bigla mo na lang siyang maririnig na umuungol. Sa dalas niyang bangungutin ay nakasanayan na niya itong laman. Pagkatapos niyang bangungutin sa madaling araw, ay hindi na siya ulit matutulog at hihintayin na lang niyang mag-umaga dahil sa takot na muling bangungutin. Isang madaling araw ay muli siyang binangungot. Ayon sa kwento niya sa amin, ay bandang 3:30 yun. Hindi pa muna siya natulog dahil sa takot na bangungutin muli. Nakatingin lang siya sa kisame habang nag-iisip at nagdadasal. Iniisip niya maswerte siya dahil palagi siyang nakaliligtas sa kamatayan. Mula sa sala kung saan tabi-tabing natutulog si na Tita Marie at ang kanyang pamilya ay natanaw niya si Lolo sa kwarto nito na natatabingan lang ng kortina. Pinapagpag niya yung damit niyang kulay blue at checkered. Nagtaka si Tita Marie kung bakit nakabihis ito madaling araw na. Medyo madilim noon dahil patay ang ilaw sa kwarto at yung ilaw lang sa salas at sa labas ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Tinignan niya ang pang-ibaba nitong suot. Hindi siya sigurado pero mukhang nakaslacks daw ito at naka-black shoes. Mukhang aalis yata ang matanda, sabi ni Tita Marie sa isip niya. Nang lumabas daw ito ng kwarto ay pinapagpag pa nito ang lukot na damit. Pinansin naman daw niya ito nang lumabas ng kwarto. Saan ang rampay niyo tay? Maaga pa. Tanong ni Tita Marie. Pero laking gulat niya dahil hindi siya nito pinansin at dire-diretsong lumabas ng pinto. Nagtataka man ay hinabol na lang ni Tita ng tingin ng lolo namin hanggang makalabas ng pinto. Ngunit ang mas ipinagtaka ni Tita Marie noon ay hindi man lang niya narinig na bumukas ang gate. Maingay kasi ang tunog nito sa tuwing bubuksan ito. Kahit nagtataka ay hinayaan na lang nito at hindi muna bumangon. Ang ginawa niya ay naglaro muna siya ng games sa kanyang cellphone. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising naman ang lola namin para gumamit ng banyo. Nasa kusina kasi ang banyo kaya madadaanan niyang salas. Pagbalik ng lola namin ay sa kanya ito tinanong, saan ang lakad ni tatay? Sobrang aga naman niyang umalis. Ha? Ano umalis? Ayon sa kwarto at natutulog pa. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Tita Mar sa kanyang narinig. Para makasigurado ay tinignan niya sa kwarto. Ang lolo at totoo nga ang sinasabi ng lola. Tulo nga ito at humihilik pa. Gising niya si lolo baka bangungutin ito. Kinabukasan ay kinuwento niya agad ito sa amin. Sinunog din namin yung checkered na polo ni lolo. Nasundan pa ang pangyayaring yun ilang linggo matapos ang unang panggagaya. Mga bandang 3:00 din yun ng madaling araw. Hindi makatulog si Tita Marie kaya't nakahiga lang siya at nagmumuni-muni. Maya-may lumabas ng kwarto si Lolo para magtimpla ng kape. O bakit gising ka pa? Matutulog ka at may pasok pa mamaya ang mga anak mo. Oo, nagpapaantok lang ako. Hindi ako makatulog Sagot ni Tita Marie habang inaayos ang buhok. Dumiretso si Lolo sa kusina para magtimpla ng kape. Maya-maya ay naanin ni Tita Marie ang isang anino na papuntang sala mula sa kusina. Agad na tinakpan ni Tita Marie ang mukha niya sa kanyang braso at nagtulog-tulugan para hindi na siya masita pa ni Lolo. Alam niya kasi na si Lolo yung aninong papunta sa salas. Maglayang pagkakabikit ng mga mata ni Tita para makasiguro siya na papasok na ng kwarto ang matanda. Biglang huminto sa paanan niya si Lolo at tumitigit sa kanya. Agad na pinikit ni Tita ang mga mata niya dahil sa nakatingin si Lolo. Naramdaman niya na hindi ito umalis sa kanyang paanan. After ng ilang segundo, sapat na oras para makapasok na ng kwarto si Lolo, ay bahagya ulit niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita niya na medyo magkalapit ang mukha nila ni Lolo dahil nakayuko ito habang nakatitig sa kanya. Bigla ulit siyang napapikit dahil sa gulat. Inakala niyang sinusiguro lang ni Lolo kung gising pa siya o hindi.
Nang magmulat siya ay nakita raw niya na unti-unting umaalis sa pagkakayuko sa lalo at pumasok na ng kwarto. Maya-maya ay narinig niya tila may tao sa kusina. Ang alam ni Tita Maria ay nasa kwarto na si Lolo kaya't bumangon siya at sinilip kung sino ang tao sa kusina. Baka kasi magnanakaw ito o kaya naman ay may pusa. Laking gulat niya nang makita niya na si Lolo. Ngayon pa lang ito natapos uminom ng kape at pabalik pa lang sa kwarto. O sabi ko sa'yo matulog ka na baka mamaya hindi makapasok ang mga anak mo dahil sa puyat ka. Sita sa kanya ni Lolo habang naglalakad pabalik sa kwarto. Kinilabutan ng sobra si Tita Mari dahil iniisip niya kung sino yung tumitig sa kanya kani-kanina lang at inilapit pa ang mukha sa kanya. Hindi na inusisa pa ni Tita Mari si Lolo dahil baka hindi siya paniniwalaan ito. Charles ay isang pangkaraniwang high school student at katulad ng ibang mga kabataang lalaki ngayon ay mahilig siyang maglaro ng online games. Tuwing weekdays ay inaabot siya ng alas 12 hanggang alas 2 ng madaling araw sa paglalaro pero asahan mo na kapag walang pasok ay inuumaga siya sa paglalaro nito. Pagkatapos ng klase niya ay madalas na magkakayayaan ang kanilang barkada na maglaro sa mga computer shop na matatagpuan sa paligid ng kanilang paaralan. Sabado noon walang pasok. Kinabukasan kaya alam na ni Aling sis na uumagahin niya naman ang anak na si Charles sa paglalaro. Charles, baka abutin ka naman ng umaga sa kalalaro mo dyan sa computer. Matutulog na ako. Matulog ka na rin. Hanggang alas 10 ka lang dyan. Paalala ni Aling sis sa anak. Opo ma, sagot ni Charles sa ina. Pero nakatutok pa rin siya sa computer at hindi man lang nililingon si Aling sis. Siguruhin mo lang ha. Mamaya babangon ako at i-check ko kung tulog ka bang talaga. Pagbabanta ng ginang. Pero dahil sa taglay na katigasan ng ulo, hindi niya pinakinggan ang ina at patuloy pa rin siyang naglaro kahit lagpas alas 10 na. Hindi niya namalaya na inumaga na naman pala siya sa harap ng computer. Maya't maya siyang humihikab ngunit pinipilit niya ang sariling magazine kahit sobrang inaantok na. Paminsan-minsan ay sinisilip niya ang Facebook account nang hinahanga ang babae para gawing inspirasyon at para na rin hindi antokin. Bandang alas 4 ay narinig niya ang pinapainit ng kanilang kapitbahay na makina ng kanyang jeep. Nakita niya mula sa bintana ang may-ari nito na si Mang Vincent, driver ng school service. Ngitian sana niya ito pero mukhang wala sa mudang matanda. At tila malungkot ito di tulad ng mga nakarang araw. Palangiti ito at madalas siya nitong pinapansin kapag nakikitang naglalaro hanggang umaga. Napansin niya na kasunod nito ang asawang si Aling Jessica. Tumingin pa ang alis sa kanya kaya ngumisi rito. Gumanti naman ito ng ngiti bago sumakay sa harapan ng sasakyan. Parang may kakaiba kay Aling Jessica ng mga oras na yun. Pero hindi na niya masyadong pinansin pa dahil abala siya sa kanyang ginagawa. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa harap ng computer at muling naglaro. Inabot ng alas 6 ng umaga bago siya natulog. Mabuti at hindi siya naabot ang gising ng kanyang ina dahil paniguradong kagagalitan naman siya nito. Tanghali na nang siya ay magising at dahil dito ay katakot-takot na sermon na naman ang inabot niya sa kanyang ina. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Sinabihan na kita kagabi na matulog pero nagpuyat ka naman pala. Sermon ni Aling sis sa kanyang anak habang nagtutupi sa sala ng mga damit na nilabhan kahapon. Parang walang narinig si Charles at dire-diretso siya nagtungo sa banyo. Naghilamos lang siya sandali at pagkatapos ay dumiretso na sa kusina para kumain. Pagtingin niya sa lamesa ay nakita niyang wala nang tirang ulam kaya pumunta siya sa ina upang magreklamo. Pagpunta niya sa sala ay naabutan niyang kausap ng kanyang inang kapitbahay nila na si Delia. Bakit wala na pong ulam? Singhal ni Charles. Paglapit na ay pinagsabihan siya ng ina. Ano? Ngayon naaangal ka na wala kang ulam. Magpuyat ka lang. Sabay abot ng 50 pesos pambili ng ulam. Kawawa ng pala si Mang Vincent. Lahat pa naman ng anak niya ay nasa ibang bansa. Baling ni Aling Delia sa kausap. Naputos kasi ang usapan nila nang lumapit si Charles. Kaya nga ganyan talaga ang buhay ng tao. Kapag oras mo na, oras mo na. Makahulog ang payag ni Delia. Narinig ito ni Charles pero hindi na niya masyadong pinansin. Wala naman siyang pakialam sa mga chismis. Paglabas ay napansin niya ang bahay ni Mang Vincent na inaayos. May nakahandang mga upuan at tolda. Mukhang may handaan. Lumapit siya kay Uni na kaibigan niya. Anong meron dyan, pre? Tadaw ni Charles sa kaibigan. Patay na si Aling Jessica, pre. Tugon ni Uni. Naging simbilog ng buwan ang kanyang mga mata dahil sa pagkagulat. Para siyang nabingi dahil sa kanyang narinig. Kinilabutan talaga siya ng sobra. Kaninang madaling araw lang ay nakita pa niyang matanda na malakas at naglalakas. Anong oras raw namatay? Tanong niya kay Oni. Nagkibit balikat lang ang kanyang kaibigan dahil hindi niya lamang kinamatay nito. Sige pre, bibili lang ako ng ulam. Umalis siya ng puno ng pagtataka dahil nakita pa niyang namatay na kapitbahay kanina bago siya matulog. Pagkabili niya ng ulam ay nagmamadali siyang umuwi ng bahay upang alamin ng kanya sa kanyang ina ang kinamatay ni Aling Jessica.
Mapatay na raw si Aling Jessica. Tanong ni Charles. Oo, bakit? Balik tanong ni Aling Ses. Hala, hindi pwede. Nakita ko pa po siya kaninang madaling araw eh. Nginitaan pa nga niya ako. Puno ng pagtatakang pahayag ni Charles. Nagkatingin na naman ang dalawang ginang. Ha? Paano nangyari yun? Ay 2 linggo na siyang nakakonfine sa ospital at hindi na nga halos nakakatayo. Paglalahad ni Aling Ses. Dahil araw-araw pumapasok si Charles ay hindi niya alam na matagal na palabuhat ng isugod sa ospital ang matanda. Anong oras po ba namatay? Pangungulit niya. Hindi ko alam eh. Anong oras daw ba? Baling ni Aling Ses kay Delia. Kanina lang daw eh. Mga bandang 10:00 ng umaga. Sagot nito. Gulong-gulo ang isip ni Charles dahil sigurado siya sa kanyang nakita. Kinikilabutan siya kapag naiisip ang hitsura ni Aling Jessica habang nakangiti sa kanya. Marahil ang nakita niya isang doppelganger at sinus nito. Si Betchay ay pinsan ng aking pinsan. Nakatira di kalayon sa aming bahay. Natigil siya nang sa pag-aaral dahil sa kakapusan ng pera, kaya tinutulungan na lang niya ang kanyang lola sa pagtitinda. Nangyari ang kwentong ito nang minsang utusan siya ng kanyang lola na bumili ng mantika at gagamitin sa pagtitinda nila ng fishball kikiam, kwek-kwek at neneng at iba pang uri ng street foods. Nene, nasan ang kapatid mo? Tanong sa kanya ni Nanay Tekya. Nene ang tawag sa kanya ito simula pa pagkabata. Hindi ko po alam eh. Sandali titingnan ko sa kwarto. Sabi nito sabay alis at pumunta na ito sa kwarto. Nakita niya ang kapatid na humihilik pa at mahimbing ang pagkakatulog. Agad siyang bumalik sa labas upang sabihin na tulog ang kapatid. Nay, tulog po eh, bakit po ba? Bungad niya sa kanyang lola. Uutusan ko sanang bumili ng pantika. Hindi pala ako nakabili sa palengke kanina dahil kulang ang perang dala ko. Saad ni Nanay Tekya. Ako na lang po ang bibili. Ilang litro po ba? Tanong ni Betchay sa kanyang lola. Inilahan niya ang kanyang palad para hingin ng pambayad. Isang bote lang, wala pa tayong benta masyado eh. Tugo ng matanda. Agad na nagtungo si Betchay sa tindahan upang bumili ng mantika. Nang makarating sa tindahan ay nakita niyang madaming bumibili. Kahit naghintay pa siya ng ilang minuto bago sabihin sa tindera ang kailangan. Miss Mantika nga po, isang bote lang. Sabi niya sabay abot ng bayad. Habang naghihintay ng binili ay napalingon ang kanyang likuran si Betchay. At doon ay nakita niya ang kapatid na naglalakad patawid sa kalsada. Na hindi kalayon sa tindahan kinaroroonan niya. Nagtaka siya dahil kanina lang ay tulog pa ito bago siya umalis ng bahay. Toto, tawag niya sa kapatid, pero hindi ito lumilingon sa kanya. Toto, sigaw niyang muli, pero hindi pa rin siya pinapansin ito. Anong nangyari doon? Bulong ni Betchay sa sarili. Pupuntahan sana niya ang kapatid ngunit pagtingin niya sa tindera ay hindi pa rin tapos salin ng binibiling mantika. Nang ibalik niya ang tingin sa kapatid ay parang bula itong nawala. Umuwi siya na puno ng pagtataka. Pagbalik niya ng kanilang bahay, ay binigay na niya sa kanyang lolang biniling mantika saka dumiretso sa kwarto upang tingnan ng kapatid. Nagulat siya sa nakita dahil nalutulog pa rin ito. Dahil sa nangyari ay nabalot siya ng takot. Pumunta siya sa kanyang lola upang tanungin kung bumangon na ba ang kapatid mula nang lumabas siya sandali upang bumili ng mantika. Naibumangon na po ba si Toto? Medyo nagugulo ang tanong niya. Hindi pa, bakit? Tanong ng kanyang lola habang nagluluto ng paninda. Nakita ko po kasi si Toto kanina sa labas na naglalakad. Tinawag ko pero hindi ako pinansin. Bigla na lang siyang nawala sa paningin ko nang malingat ako. Paliwanag din sa kanyang lola. Sigurado ka pa sa sinasabi mo? Nanlalaking matang tanong nito. Opo, Nay. Kaya nga nagtataka ako dahil hanggang ngayon ay tulog pa rin pala. Pahayag ni Betchay. Naku, magmadali ka. Gisingin mo ang kapatid mo. Baka binabangungot siya. Dahil hindi alam ni Betchay ang gagawin, hindi niya magawang umalis ng kanyang kinatatayuan. Nabigla at natakot din kasi siya sa inasal ng lola. Ha? Ano po yung sinasabi ninyo? Pagtatakang tanong nito pero hindi na siya sinagot ng Nanay Tekya at agad na tumakbo papuntang kwarto. Sumunod naman si Betchay sa kanyang lola. Pagpasok ni Nanay Tekya ay naabutan niyang umuungol si Toto. Nalidali niyang ginising ang binabangungot na binata. Pagising nito ay para itong nagulat. Tingnan lang sila ni Toto at biglang nagsalita. Ang sama ng panaginip ko. Bulalas ni Toto. Mistula namang namangha si Betchay sa nasaksihan. Binabangungot nga si Toto. Napansin din niyang hinihingal ang kapatid at pawis na pawis. Ang nakita mo kanina ay doppelganger. Isang masamang espiritu na ginagaya ang itsura ni Toto. Signo siyo na maaari siyang matmatay kung hindi natin siya nagising kaagad. Paglalahad ng matanda. Noon lang naintindihan ni Betchay ang lahat. Kaya pala hindi siya pinapansin ng kapatid nung tinatawag niya ito. Iyon din ang unang pagkakataon na narinig niya ang salitang doppelganger. Nasundan pa ito ng isang pangyayari ngayong taon. Aaminin ko na kalabitan ako nang marinig ko ang kanyang kwento. Inutusan niya na bumili ng itlog ng nakababatang kapatid na tawagin na lang nating pangalang Jenny.
7 taong gulang. Itlog ang kanilang uulamin sa araw na yun dahil hindi pa nagpapadala ang asawa ni Betchay na nasa abroad. May asawa at isang anak na si Betchay at sa lukuyan na huminto na rin sila sa pagtitinda. Jenny, bumili ka nga ng itlog. Utos ni Betchay sa kapatid pero hindi siya pinansin ito. Naglalaro ito kaya't ayaw sumunod. Dali na wala kang ulam, sige. Pananakot pa niya pero hindi rin pa rin ito tumatay. Sige, ayaw mo. May sukli pa to, bahala ka. Agad namang tumayo si Jenny at parang nakuryente ng marinig na may sukli pang pambili ng itlog. Pagkalipas ng ilang minuto ay naramdaman niya na may dumaan sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang kapatid na nagmamadaling pumunta sa banyo. Hoy, asan na ang pinabibili kong itlog? Galit na sigaw ni Betchay sa kapatid nang mapansin na wala itong dalang itlog. Pero tila wala itong narinig at dire-diretso lang na madilim na palikuran. Jenny, nasa na yung itlog? Sigaw niyang muli. Papunta na sana siya sa banyo nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Ate, ito oh. Lumingon siya at nagulat dahil iniaabot ng kanyang kapatid na si Jenny ang biniling itlog. Napaisip siya kung sino yung batang nakita niya na pumasok ng banyo kanina. Dahil sa takot ay tinawag niya ang kapatid na si Toto nung mga oras na yun ay nasa kwarto at binabantay ang natutulog na pamangkin. Magpapasama siyang tingnan kung sino ang batang nakita niya na pumasok sa banyo. Pero nang silipin nila ito ay walang katao-tao roon. Nabalot ng pangamba si Betchay habang kinukwento niya sa amin ng